Hi guys! May napanood akong video ng mga OFW sa Japan na nag-rally to speak up and to stand with Sara Duterte. So, I want to use this opportunity also to use my platform and social media accounts to speak up, to use my voice. Alam ko walang may paki, alam kong walang masyado pang nanonood sa akin, wala akong madaming ah, followers or kahit na ano, pero I want to use this social media platforms to speak up and to use my voice to grab this opportunity na magbigay ng awareness at encouraging doon sa mga taong, alam niyo yun, bulag pa sa katotohanan na nangyayari sa Pilipinas. Kasi alam natin binabati ko si Sara dahil sa funds na 125 million. Pero, Diyos ko dahil alam natin na bilyon-bilyon ang nakawan at matagal ng panahon may nangyayaring nakawan sa politika or sa mga pera ng bayan ng Pilipinas dahil sa mga politikong buhaya. Matagal na yung issue na yan. Madami nang nagnakaw, madami nang nakinabang, marami nang yumaman ng dahil sa pera ng bayan. At dahil lang dumating ang isang Sara Duterte na hindi kayang tiisin yung mga nangyayari, siya na yung binabatikos at binabaliktad. Kasi takot na silang walang napala sa gobyerno. So, ayun, gusto kong gamitin tong opportunity na to para mag-encourage sa mga katulad ko na nagpapakahirap para makapagbayad ng mga tax at sa mga Pilipino na mga taxpayer out there. Alam ko madami, alam kong mayayaman na mga taxpayer. Tayo yung nagpapakahirap tapos sila yung nakikinabang. How come? 'Di ba? So, bakit kayo hindi magigising? Hindi ba kayo nagtataka? Marami ng mayayamang Pilipino, marami ng negosyanteng Pilipino na mayayaman, marami ng taxpayer na mayayaman. Milyon, 100,000 a month ang binabayaran ng mga tax. Pero bakit ganun pa rin? Lubog pa rin ang Pilipinas. Bakit ganun pa rin? Wala pa rin pag-unlad sa ekonomiya ng Pilipinas. Bakit ganun pa rin? Ang dami pa rin mahihirap sa Pilipinas. Hindi ba kayo nagtataka? Kasi nga, napupunta lang sa mga buhayang politiko yung pera ng bayan. At yun ang kinagagalit ko. Kasi, alam nating lahat na matagal nang may nakawan. So, bakit ngayon lang sila nagkakaganyan? Bakit ngayon lang? 'Di ba? Kailangan na ng Pilipinas ng tunay na pagbabago. Kailangan na ng Pilipinas ng mga ah, leader na totoong nagmamalasakit at marunong magpaikot ng pera ng bayan. Hindi yung pera ng bayan hanggang sa bulsa lang nila. Okay? Kailangan natin ng mga leader na may paninindigan, may malasakit sa mga Pilipino. Yung marunong, hindi yung basta magaling lang. Yung may alam kung paano mapapabago ang Pilipinas. Kasi matagal nang ganyan, bumalik na tayo, dumoble pa sa pagkalugmok. 'Di ba? Lumala yung utang ng Pilipinas. So para sa mga new generation, sa mga susunod pang henerasyon, kailangan na natin ng leader or ng mga mamumuno na talagang kaya manindigan at kayang ingatan yung kaban ng bayan, yung pera ng taong bayan, at kayang iangat yung pamahalaan na meron tayo. So, yun lang. In behalf of those Filipino, dapat magising tayo sa katotohanan. Magising tayo sa realidad kasi talamak na naman. Grabe. Napapanood ko sa social media, talamak na naman ang problema ng Pilipinas. Magulo na yung politiko. Yung mga nakawan, droga, abusing, kidnapping, talamak na naman sa mga news. Sa mga news feed, sa mga news. Hindi lang siya for content, talagang nangyayari yung mga CCTV footage na napapanood ko. Sobrang dami na naman last year until this year nangyayari siya. Yung mga, ewan ko, sa droga. Alam niyo yun? Hindi nyo ba napapansin yun? Bumabalik na naman tayo
dun sa mga mahabang panahon na nagdaan na ganun lang ang Pilipinas. Nakatikim na tayo ng kaunting liwanag. Kaya this time, subukan natin ulit magtiwala or ibigay yung tiwala natin doon sa mga taong totoong may malasakit sa bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Yung totoong pagbabago, hindi yung basta nagbago lang or pagbago lang. Guys, sinasabi ko sa inyo. So sinasabi ko to, ginagawa ko to kasi gusto ko or pa-encourage ng mga tao or ng someone na kayang gamitin yung kanyang platform to speak up, to show na isa kang Pilipino, isa tayong Pilipino. Magkaisa tayo para sa totoong pagbabago na hinahangad nating lahat. Yun lang. Peace up. God bless.